Iniimbestigahan naman ng ilang senador ang di umano'y human rights violations ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumatakbo ngayon sa pagkapangulo. Ang kabuang ulat mula kay Jade Miguel. Hinimok ni Senador Serge Osmeña si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ikumpirma mga bali-balita hinggil sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang pamumuno sa syudad. Kabilang narito ang kanyang koneksyon umano sa Davao Death Squad at mga pahayag na muli niyang ipatutupad ang parusang kamatayan at isasagawa ang pagpatay kada linggo sakaling pala rin siyang maluklok sa pwesto. Ang mga naturang pahayag ni Duterte ay kinabahala naman ng Amnesty International, isang organisasyon na isinusulong ang karapatang pantao. Naalarma kami, for example, that when he said that when he become the president, he will impose the death penalty on a weekly basis. So ito ay violation of our inviolable right to life. The natural thing that I would do, or I would recommend to him to do, is invite Amnesty International to come to Davao and confirm those rumors. Isa naman sa mga panawagan ng grupo sa mga tatakbo sa pagkapangulo ay ang pagpapahayag nila ng mga hakbang sa kanilang plataporma na nagsusulong sa karapatang pantao at susugpo sa mga lalabag dito. Samantala, inaasahan na raw ng kampo ni Duterte ang paglabas ng mga isyu hinggil sa umunay pagpapapatay ni Duterte sa mga lumalabag sa patakaran sa Davao. Panawagan ni PDP Laban President Senador Coco Pimentel sa publiko. Just continue to monitor the new Duterte. You will now start calling him Santo Rodrigo. Hinggil naman sa pagmumura at aminadong pambababae ni Duterte. Yung mga babae, nangyari na yun eh. So, ang pakiusap na lang sa kanya, wag na niyang dagdagan. Muli namang iginiit ni Pimentel na sinusuportahan nila si Duterte sa kanyang pagtakbo dahil sa kanyang pinanghahawakang prinsipyo. Importante, he stands for federalism, the all-out war against criminality, and the fight against corruption. Yun yung mensahe po ni Mayor Duterte. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.